Sa ano gid ang huragak naman. Gagawan kada ulag gano. Huragak tayo. Tapos inborn. Inborn daw yung yung hilik namin na yun. Bawat galaw daw hilik. Ulag bayo, tagat-tagat huragak. So ito sa local product dito no yung bariw. Lula, ano yan la? Dahon la? Dahon ka ano yan la? So ito dahon ng pandan. Tapos ito yung ginagawang banig la no? So ito yung ginagawang banig. So yan yung ginagawa nila para maging pantay or hindi siya kulot-kulot yung yung gagawing banig. So ganyan. So hanggang sa maging brown siya. So let's go. Pero ito daw, yung sabi ni ma'am kanina, ano daw yun, dahon ng bariw. Ano sa kanya? Saan kinuha yung dahon ng bariw? Ay baliw. At ayun na nga after namin doon sa sitio Kamanga, at bumalik na kami dito sa sitio Bunlaw kasi may mga sitio pa kami na kailangang mapuntahan doon sa sitio Kawit at saka yung isang sitio, so bali nakalimutan ko na kung ano yung pangalan ng sitio na yun. At kung makikita nyo sobrang init dito sa isla at hindi ko nga ma-imagine kung dito ako nakatira. Panigurado na isang araw lang ay hindi na ako makikilala kasi masusunog na siguro yung aking balat dito sa isla. At ayun nga sa sobrang init yung panahon dito sa isla, kaya dito pahirapan ngayon yung tubig, kahit yung tubig na panligo. So medyo mahirap yung tubig dito sa isla. At ayun nga sa kwento ng mga taga dito na napakahirap yung tubig. Kailangan pa nilang mag-igib doon sa mga balon na kung saan maraming stock ng tubig. Especially doon sa sitio Kawit wala talagang tubig na mapagkukunan doon. So dito sila sa sitio Bunlaw at dito pa nila kinukuha yung kanilang tubig na ginagamit sa kanilang araw-araw na pangangailangan katulad ng panligo, panlaba at inumin. So bali kami bago kami pumunta dito sa isla, kami ay nagbaon ng tubig na inumin kasi wala talagang mabibilhan dito ng tubig na mineral dito sa isla. Na bali kung wala kaming tubig na panligo or pang gamit na pang araw-araw kasi matitiis namin naman na hindi masyadong gumamit ng tubig kasi uuwi na rin kami kinabukasan at isang araw at isang gabi ay dalawang gabi nga lang kami na naka-align na mag-conduct dito ng investigations and ayun kailangan naming i-follow up yung mga payments ng mga customers namin dito sa isla. At after nga namin doon sa sitio Kamanga ay nag-decide yung aming team na magrenta ng motor papunta doon sa sitio Kawit kasi sobrang layo kapag nilakad namin at yun nga yung advice ni Kagawad na magrenta na lang ng motor papunta doon sa sitio Kawit kasi kung lalakarin namin mahigit isang oras bago kami makarating doon sa sitio Kawit. At mabuti nga lang at si Kagawad yung naka-assign ngayong araw at kakilala ng isa sa aming kasama, kaya nag-assess si Kagawad mula doon sa sitio Bunlaw papunta sa sitio Kamanga. At ayun nga nakaangkas ako kay Kagawad at ini-enjoy yung moment dito sa isla kahit sobrang init at napakasakit sa balat. At wala naman kaming magagawa kasi kailangan naming tapusin yung activity namin dito sa isla. At kung makikita nyo mga sementado na yung almost ng daan dito sa isla.
may mga pakaunti-kaunti na hindi pa masyadong na semento, pero at least 80% ng kanilang kalsada dito ay fully cemented na. At ayon nga kay Kagawad, so ongoing yung proposal na mapabuti at mapaganda yung kalsada dito sa isla. At kung makikita nyo no, sa sobrang init dito, yung mga damo, yung mga pananim dito sa isla ay talagang nagsasuffer sa sobrang init. At January pa nga lang ngayon at ito sobrang init na. What's more pa kung darating yung February, March, April at May, kasi yun nakasagsagan ng tag-init dito sa Pilipinas. At dito nga no sa isla, wala din ditong kuryente kapag umaga. So bali yung kuryente dito ay nakaschedule alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. So yun yung time na makapag-charge yung mga tao dito at makagamit ng kuryente. Bali yung source of electricity dito sa isla ay generator pa rin, at ito ay provided ni Napocor, pero hanggang ngayon no, hindi pa daw napapalitan at minsan nga ay ito ay nasisira, kaya pahirapan dito yung kuryente. Pero may alternative naman na mga source of electricity dito sa isla. Ayun nga no, yung solar panel, pero medyo mahal at hindi katulad doon sa ano no, sa isla ng Mararisen kung saan pinunduhan ng isang electric company yung isla ng Mararisen para mapagawan at mapatayuan ng solar panel. Pero dito sa isla, generator pa rin yung ginagamit nila dito. At kung makikita nyo no, ang haba-haba ng travel namin galing Sitio Bunlaw papunta doon sa Sitio Kawit. At dito nga no, ginaid kami ni Kagawad kasi hindi namin kilala at alam kung saan yung mga bahay ng customers na kumuha ng motor sa aming company. At ito nga no, sa malapit dito sa Sitio Kawit, at may mga area na hindi pa sementado, pero ito ay maikli lamang. At ito nga no, isa sa customers namin, kung nakikita nyo may dala siyang container kasi iigib pa siya ng tubig. Nanggaling pa siya sa Sitio Kawit at doon pa siya sa Sitio Bunlaw iigib ng tubig. So bali yung mode of transportation nila dito pag dito sa isla at para makaigib ng tubig ay ang motorsiklo. So yun yung isa sa mode of transportation dito kasi wala namang tricycle dito kundi puro motor lang. At marami nga ditong motor dito sa isla, especially sa aming company no. So almost 40 units yung nandito sa isla na i-release during 2019 at before pandemic. So may mga units dito na delinquent accounts na, kaya ngayon andito kami sa isla para i-follow up yung status, kung ano na yung status ng kanilang payment dito sa isla. At ito nga no, napakabait ni Kagawad at kami nga ay inalalayan para kami ay hindi mahirapan sa paghahanap doon sa mga customer. At ayun nga sa kanya, bilang isang official, so pag may dumarating dito na mga kagaya namin or kung sino man na nangangailangan ng tulong, so handa silang tumulong sa mga tao na pumupunta dito sa isla. At after nga nito no, sa pag-assess ni Kagawad ay kasama na rin dito ang pag-tour niya sa amin dito sa isla. At dito nga sa isla no, marami ditong puno ng anahaw, puno ng niyog. So ayun yung mga puno na nandito at naglalakihan nga yung mga puno dito ng anahaw sa isla ng Batbatan. At napakaganda dito sa isla ng Batbatan kasi bukod sa marami kang mapupuntahan, napakalawak ng area. At dito nga ay marami kang makikita at pwedeng gawin kung ito ay ma-develop lamang ng gobyerno at gawing tourism yung isla ng Batbatan. So kung magkakaroon dito ng
daily na biyahe siguro from mainland to isla ng Batbatan. Panigurado ako na sisikat itong isla, at dito nga no ay napakaganda ng kanilang dalampasigan. Bukod kasi sa maputing buhangin, dito rin guys nanggagaling yung pinaka the best na daing dito sa Philippines. At dito nga yan kinukuha sa isla ng Batbatan. Ito yung isla na nagpo-produce ng good quality of daing dito sa Pilipinas. So ayan no, andito na kami sa Sitio Kawit. So bali andito kami sa upper portion ng isla. At kung makikita nyo no, nakaangkas kami sa motor, at yun nga si Sir Ronnie, yung isa sa mga driver ng isang motor. So bali yun yung hiniram or hinired namin na motor doon sa Sitio Bunlaw. At kung makikita nyo, hindi namin unit yung motor na aming hiniram or nirintahan, kasi wala naman kaming kakilala na pwedeng rintahan, at yan nga ay nirecommend ni Kagawad yung motor na aming ginamit. At sa mga oras nga ito no, hinihintay namin yung customer na kanina nakasalubong namin, tapos yung isang customer na nandoon sa taas. So bali pinatawag na siya ni Kagawad para kami ay mag-usap tungkol doon sa kanyang account. At dito nga no, ramdam na namin yung pagod, gutom at uhaw, kasi sobrang init. Napakasakit na talaga ng init sa balat. At almost 1 hour nga kami naglakad kanina doon sa Sitio Kamanga galing Sitio Bunlaw. At sa sobrang init nga, wala din kami dalang payong, so jacket at saka sombrero lang yung panangga namin sa init na tumatama sa aming mga balat. So hinahanap na namin yung dapat namin hanapin. Ayan, meron naman listahan dito. Diyan ho nila si Joey. So yan no, tinuro na nga si Kagawad isa sa puntahan namin. May malaking puno ng kung anong puno yan. Kung anong puno yan. Meron yan sa amin. Bubog pala, puno ng bubog. Ayun guys oh. Papakita ko sa inyo yung puno ng bubog. No, tinawag na nga ni Kagawad yung customer. Ayan. So mabait si Kagawad. Ito na kami sa waiting shed. So explore natin na tayo lang mag-isa. Ito ata yung daanan. I hope, I pray na karating tayo doon ng safe. Ito ata. So, sabi ni Kagawad, so pwede daw magmotor, pero yung daanan, tira mo naman oh. So, ano yung daanan? Siya pwede magmotor. Malapit naman na siguro. Kasi, ito naman na. Kailangan natin bilisan. Ano tama? Wala kayo. 3 minutes. Hindi ko lang alam kung makakarating tayo doon. Ay. Ano tayo? Depends na, hindi na alam tayo makakarating doon. Balik na tayo. So, hindi tayo pwedeng pumunta. Sorry guys. Ayaw ko mag-rest doon. Kasi, bukod kasi sa ano, malayo. Ang dami pa ng bahay dito. So, hirap yun. Hirap mawala. Baka mawala pa tayo. Saka maiwan tayo ng kasama natin. So, hindi na. Doon na lang mamaya sa Sandbar siguro kung magkaroon tayo ng chance na makapunta doon.
Hindi na tayo diretso sa sanctuary. Yan. Nakapagod. Malayo pala guys. Bumalik na lang ako. Mahirap na mawala. At saka baka iwan ako mamaya ng mga kasama ko doon. Babalik na tayo. Sana naman. Malayo. Hindi na tayo pupunta. Pasan na. Bullpen, yan kan bullpen ka na. Gan ba yun? O ang last nga ano, ang anang dyan sa ano ron, sa may hindi ka kapagturuan na kayo sa rakay, sala ang na-brand mo. Pataw, to itugrom ko na ko ng gamay ganun kasi. Jadi dyan lang sir, ang aral kag-firma. Mabayad na. Bayad, makabayad ka kaya sir. Kabukan ko lang dahil kung makauli ang Tres Maria si Pambo. Mga sano kaya nga bulan. Kaya rin nga ang bulan niya nga iniro. Mga Ay, 24 kaya, sir. kaya nga iniro. 24 kita kaya. 24. Basito karon sa gabi, rugyasan na rin nga ni kabiran. So tabukan mo lang dito sa opisina. So ngayon na kami kayo mga number sir ha. May number ka sir. Para. Sa bata, sa sawa mo, sa mga bata mo, ingad balay. Ano ba tayo sara lang lutan. Si sir, ano lang sir, name na kag-firma sir. Dalaw kayo. Sa mga sano ba sir? Patang mo number yan. Ang hindi man kontak ka na na signal, Namigan na rin yung kontak. ang kipad. Wadya, kagawan. Sige kagagawan Hindi man ma. Kiyawan sa gawad ba? Wala may inform niya ka na. Ah, pwede tayo. Lima man termino ko dyan. Wow, sana all. Para mo sa karaitan kang barangay no. Darayo ba yung si kagawan kang masagap kang tubig.